Meron ulit tayo ditong 4 na kilo ng kasim ng baboy. Aray naman ay request ng ating mga tropa na ipagluto daw sila ng adobo. Aring adobong aray ay sa aking bersyon ay garnay, panoodin ninyo. Ay di garnay ang step by step procedure. Ay di huhugasan mula natin. 4 na beses namin na rin hinugasan para siguradong malinis na malinis ang ating karne ng baboy. Ay di pagkagaya ang patitiktikin na. At pagkagaya na patiktik, edi yan parang fresh na fresh talaga. Nakakasigurado tayong malinis. Iigin pa para siguradong wala ng tubig. Katapos na yan, edi isasalin muna natin sa malinis na lalagyan. Edi ipiprepare naman natin ngayon ang ating pagmamarinade. Diniho sa aking ginawang marinade, ay bumili lang ho ako ng 2 sachet na tuyo. Areho ay 8 piso lang ho sa tindahan. Edi gayan ho, paikot-ikutin lang natin ilalagay. Tapos arehong suka, 1 sachet ho na suka. Are naman ho ay 7 lang ho sa tindahan. E di pa ikot-ikutin lang ho natin ilalagay yan hanggang sa magsama-sama na yan. Tapos lalagyan ho natin ng paminta. Are hong pagmamarinate ko ay napakasimple. Tuyo, suka at paminta lamang, iayos na. Are naman ay version ko lang ho at na-share lang. Pero pwede din naman ho kayo maglagay na ng sibuyas, bawang at saka mga pampalasa at mga paminta. E di yan sa atin hong malinis sa kamay. E di sisimulan ho nating haluin. Iba pa rin nga sadya din nga ho pagkasadyang kami ang ating gagamitin sa paghahalo. Ika nga ho'y pil. Basta siguraduhin lang ho natin na malinis ang ating kamay bago natin ho ihalo at idampi sa ating mga niluluto. Nung mahalo natin ng ayos, edi tatakloban muna natin para hindi mahapunan ng mga insekto, lalo na ang mga langaw. Edi set aside muna natin at ibababa. Dini ho sa aking pagmamarinade, edi inumpisahan ko ho ng alas 7 ng umaga. Tapos hinango ko naman ho siya ng alas 2 ng hapon. Edi 7 oras din. Ay mahaba-haba na rin ho yung ating pagmamarinade, ay kusaan ho tamak na din nga ho yung lasa sa ating karne ng baboy. Pero suggest ko ho, kung hindi naman ho kayo nagmamadali at may time pa, ay mas maganda ho yung overnight para sadyang tamak ang lasa. Ay di iyan sa ating mahiwagang tulyasay, ay di ihuhulog na natin ngayon ang ating minarinade na karne ng baboy. Ay di pagkalagay, di alam na, halo-halo ilaan natin, imemekos-mekos laan natin yan sa ating tulyasay. Pag nahalo na natin lahat, di tatakloban muna natin ngayon para sa pagpapalambot ng ating karne. Makailang minuto ay di atin mo nang bubuksan, atin mo nang i-check baka kumapit na ang ating karne sa ating tulyasay. Di pagkagaya na buksan na natin, di hahaluin muna natin ngayon para mabalance lahat. Yung nasa ibabaw ay mapailalim at yung nasa ilalim ay mapaibabaw. Kung mapapansin nyo, hindi tayo naglagay ng tubig dahil yun ay meron ng suka at toyo, plus yung juicy at saka yung katas ng karne na magbubuhat pa sa kanila. Yan ang magluluto sa ating karne. Madali naman palambutin na rin baboy na aray dahil alam naman natin laging sariwa at bata ang binibigay sa atin ng ating binibilhan. Sa puntong yan ay di tatakloban muna natin uli para mas lalong madaling lumambot. At nung makailang minuto ay di yun ang itsura. Ayan na ang hinahanap natin sa ating lulutuing adobo. Yung gaya naglalabasan na mantika. Talagang dyan pa lamang pwede nang hanguin. Ika nga'y pwede nang testingin sa malamig na kanin o malamig na bahaw. Talagang pwede na iyan. Kasi iigahin muna natin ng kaunti bago natin hanguin. Ayan na nga, hinango na. Wari ko'y pwedeng sumahod na maliit na mangkok sa ilalim ng tulyasing iyaw. Digay adobo na yan. Kasi may gagawin pa tayo para lalong sumarap at luminamnam ang version natin ng adobo. Sa ating pinaghanguan tulyase, maglalagay ulit tayo ng mantika. Hindi na natin hinugasan. Yung mga tira-tirang yan pa ang magpapasarap sa ating adobo. Edi yan, ilalagay na natin ang ating sibuyas at bawang, pinagsabay na. Hahaluin muna natin hanggang sa lumabas na ang bango at aroma ng sibuyas at bawang natin. Tapos pagkagayang medyo lanta na ang ating sibuyas at saka bawang, edi ilalagay na natin ngayon ang ating hinangong adobo kanina. Gigisa-gisahin lang natin ang ayos, halo-haluin hanggang sa magkagaya na yung naglalabasan na uli ang mantika. Ay bigisad ng napakasarap na niyan. Yung ating version ng adobong iyan ay kayo na uli ang humusga sa nakikita nyong iyan. Basta ho, dinay sa amin, dinay sa Batangas, ay magsaing na kayo ng isang balawbaw pagka sadyang aring version ng aking adobong aray matitikman ninyo. Sadyang simot ang butil ng kanin. Dinay ho sa aking nilutong adobo, naglagay ho ako ng konting tubig. Yan hong nilagay konting tubig na iyan ay para naman po sa pagpapalambot ng ating patatas. Na-i-apply ko rin nga sa pagluluto yung dating ginagawa ko sa construction yung binubutasan ng gitna ng halaw tapos ilalagay yung tubig. Sa puntong yan, sisilipin muna natin ang ating patatas. Titingnan natin kung malambot na.
Tapos hahaluin na rin natin. Siguro may mga ilang minuto pa tayong pagpapalambot ng ating patatas. May adobo na tayong hahanguin. Dini pala ho sa aming adobo ay naglagay din ho kami ng kalamansi. Kung hindi ho ako nagkakamali, parang 6 na pirasong kalamansi ang ginamit namin ho din. Tapos naglagay na rin ho kami ng konting bitchin, tsaka ho konting ketchup. Ika nga ho'y pampapula at pampakulay din ho sa ating adobo. Hahalo-haluin lang natin. Digay mami ay ayos na yan. Adobong-adobo na yan. Kung ari ho'y bago sa inyong paningin, ay subukan ho ninyo aray. Ay garantisado ko ho sa inyo na hindi kayo paipapahiya ng resipeng aray. Tapos lalagyan pa natin ng konting paminta. Tapos lalagyan din natin ng ngayon ng dahon ng laurel. Ay pagka hindi pa sumarap ang adobo natin yan, wari ko sa jay ang hindi makakapangain na rin. Ay yung wala din ay kiting nyo gayan, naglalangis-langis at naiiga-iga na. Sadyang ihanda ang kaning lamig nyo dinay sa ating resipeng aray. Tunay na mapapakain kayo ng marami dinay. Tapos lalagyan mo pa ng siling aray, aring siling pulang aray. Ay tunay na ay siya. Hanggang sa mulay.